Mga kaibigan, tandaan po natin, ang ating Panginoon ay tagapagtanggol natin. No? Tagapagtanggol natin siya at pwede tayong manalangin sa Kanya. So ngayon, yung story sa dalawang mag-asawa na yun na nalugi ng 3 million. Yung mister ay nakahiga, so ibig sabihin na grabe ang effect sa kanya. No? So biro mo yan, 3 araw na hindi siya nakabangon talaga. No? Tapos ang misis niya naman, inaalagaan siya. No? Ibig sabihin niya, Daddy, sabihin halimbawa, sinabi, Daddy, huwag kang mag-alala. Kasi yung 3 million naman, habang nabubuhay tayo, makikita pa natin. Yung 3 million na yan na nawala, pag hindi tayo away ng away, ang pagpapala ni Lord ay suma sa atin. Kaya tanggapin natin ang buong puso, tanggapin natin sa buong nating isipan na ito ay mga hamon sa buhay at all things work together for good upang baliwala. Bakit? Ha? Dahil ano ang instructions ng ating Panginoon sa atin? Sabi niya, huwag kang mag-worry, huwag kang magulumihanan, huwag kang ma-stress. So ano po ang gagawin? Ano ang sabi sa Philippians 4:6 and 7? So ito ang sabi, ikaw ay manalangin, ikaw ay magpasalamat, at iyong sasabihin kung ano man ang nagpapalungkot sa iyong puso, kung ano pa man ang bumabagabag sa iyong puso. At ang ating Panginoon ay magbigay sa iyo ng kapayapaan na hindi malirip, kapayapaan na hindi masayod, kapayapaan na hindi natin maintindihan na siya lamang ang nagbigay. Kaya yan mga kaibigan, so yan po ang ating gagawin. So maaari ang ginawa ng asawang babae ng aking kaibigan na yon ay nag-prayer, inisa-isa kay Lord kung ano man, at sila ngayon ay masaya pa rin nagsasama dahil hindi sinisisi ng asawang babae ang investment nila na 3 million doon sa kumpanya na isang iglap ay nawala. So yan mga kaibigan, no? So anumang wag nating sisihin ang ating sarili. Tanggapin po natin ang buong puso, tanggapin po natin ang buong isip at gagawin natin. So siyempre, no? So, hindi na natin gagawin yun dahil malaki ang impact, no? So, mayroong isang empleyado naman, mga kaibigan. Nakagawa siya ng hindi maganda, no? So, ibig sabihin na yung kanyang ginawang mali ay malaking impact sa kumpanya, no? Kaya yung ginawa niya, sabi niya, mag-resign na ako, no? Inunahan, gumawa siya ng pinakamagandang resignation letter, no? Sa kanyang paggawa. Tapos ipinasa niya. Tapos tinawag siya ngayon. Sabi niya, bakit ka nagre-resign? Sabi niya, sir, sorry. Tinawag siya ng may-ari ng kumpanya. Sabi niya, sir, I'm sorry. Nakagawa ako ng maling-mali ako, sir. Sabi niya, nakagawa ako at malaki ang damage sa ating kumpanya. Kaya nag-resign ako dahil siyempre nahihiya ako sa iyo. No? Tapos sabi ng may-ari, sabi niya, gagawin mo pa ba yun? Sabi, hindi na sir, tinatandaan ko, hindi ko nagagawin yun dahil malaki ang idinulot na hindi maganda sa ating kumpanya. Tapos alam mo ba, sabi ng may-ari, sabi niya, huwag kang mag-resign. Gusto mo ba magbayad pa ako ng mga iba pang pagkakamali? Bayaran ko pa dahil binayaran ko na yung pagmamali. Inaayos ko ang lahat na damage. So yan, ha? So kaya hindi siya, kasi sabi niya, sir, hindi ko nagagawin yun. Alam ko na ang damage nun at alam ko na kung paano dahil na-experience ko mismo. Kaya very wise naman itong may-ari. Sabi niya, magbayad pa ba ako ng isang pagkakamali? Na ang iyong pagkakamali ay binayaran ko na ang lahat ng damage, no? So kaya yan mga kaibigan. Kaya ibig sabihin yan, mayroong isang pahabol dito na halimbawa man, no, ang ating anak ay nagkamali. Isumpa pa ba natin yung ating anak? Pagalitan pa ba natin ng tudong-tudo? No? Kung di ang pinakamaganda yan ay sabihin natin sa ating anak, pwede bang isaysay mo sa akin ang iyong pagkakamali? Tapos sabihin natin, anak, alam mo na, susunod na, hindi mo na danasin yung ganung pagkakamali dahil naranasan mo na, no? So di ba napakaganda, no? So ibig sabihin, buo ang pamilya,
dahil doon. No? Kaya napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon, mga kaibigan. Dahil all things work together for good. Lahat na mapangyayari ay nagkalakip-lakip para sa kabutihan. So, di ba napakaganda? No? Napakaganda, mga kaibigan, pag yan.